Oh, Nelson, ihabol natin. Meron tayong 5 minutes. Ay, hindi, yung tinatanong lang Pinakita natin. niya sa akin. Asan yung wala namang modified? Wala Ano naman mo? nakalagay talagang... Kayo naman eh, kinabahan ako. Wala namang modified audit. Ano ba nakalagay? Unqualified ang nakalagay. Ayun. Financial statement presents fairly in all material aspects, Sen. Ano yun ay pagka ganyan, pag sinabi niyang unqualified audit, Opo. doon sa salita, yung nature niyan, ano yan, financial audit yan. Ibig sabihin yan, sumunod sa mga, yung pagkaka-audit, sumunod sa standard ng mga, alam mo mga na may standard papeles, ng audit kung paano yun. Pero hindi mo yan magagamit para sabihin mo na nag-comply po sa lahat ng mga tuntunin, yun pala mga ibig sabihin batas. nun. Hindi yun, hindi yan ang Opo. gagamitin mo. Parang, hindi mo siya gagawin para lamang sa isang specific na audit na ano yun eh. Pero dyan ang pinag-uusapan kasi, hindi ba yung confidential fund? Opo. Kung halimbawa, doon nakatukoy, kasi yung confidential fund, special audit yun. Ayun. Merong special audit team pagka pinag-uusapan confidential at saka intelligence funds. Special audit team under the office of the chairman of COA. Ayun. Ngayon, kung yun ang nag-issue, maniniwala ako. Ewan ko kung mag-i-issue sila ng ganun. Oho. Iba yung general unqualified audit. Opo. Ito yung Financial audit lang yon. Hindi siya kailanman gagamitin na parang ikaw ay compliant ka sa lahat ng mga panuntunan, lahat ng requirement. Hindi nga. Kaya nga mayroong observation memo eh. So, ganun pala ibig sabihin. Yun lang ibig sabihin. Kaya nami-mislead yung tao pagka ganyan. Ay, pero teka lang, bago tayo magtapos, 3 minutes sa Sen Nelson, may mga naghahain kasi ng panukala ngayon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, dahil sa marami nangangamba eh. Ano ba talaga ang tunay niyang kalagayan? Ang sabi nung ni Mrs. Zimmerman, butot balat. Mukhang mahina. Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? Yun ang nga po ang tinatanong din natin. Kung ako tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas. Dito ano talaga. Oho. Di ba? Di sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa, kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw ding pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, idinimanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin. Ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog eh. 12. Sa Dubai ka muna eh, di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito eh. Di ka pa naman layover. 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman The Hague ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa The Hague. Isipin mo sakripisyo yun. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi parang International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Di ba? Opo. Anyway. Isang tanong na lang siguro. Ano pa? Sige. Totoo po ba na kayo ay magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Parang yellow ribbon ang binibigay sa... Red ribbon. Kakanta tayo na tayo, yellow ribbon, round in old oak tree. Kasi, Kailangan ba may ribbon?
Ha? Hindi, kasi yun ata ang... Yun ang lumabas eh. Sa mga balita. Well, ang nag-announce ata niya si Jinggoy. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Sen, para ikinukonsidera na kayo ay manguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Oho. O kung ibibigay sa akin yun, tatanggapin natin. Okay Pero naman. ang gusto ko rin, ay hindi makakasagabal doon sa gusto ko talagang ibaba ang kuryente. Yun naman ang palagi ko sinasabi. Bagay, At sinabi ko rin naman sa kanila, pagtulungan natin. Opo. Ito'y naipangako ko naman at kahit naman sino sa inyo siguro, gusto nyo rin naman matulungan natin ang ating mga kababayan. Totoo. Mas maganda na yung mag-usap-usap na lang tayo. Bagay, Sen, 24 na naman kayo, maraming committee. Hindi ba pwedeng Blue Ribbon Committee na, Committee on Energy pa? Di ba? Kasi nga may mga kanya-kanya silang kinukonsider pa eh. O, sabi naman nila, kung hindi mo man makuha ito, pwede naman din kasi pwede ka mag-create ng subcommittee. Kung talagang gusto mong pag nag-create ka ng subcommittee, ikaw talaga ang didinig sa sarili mong panukalang batas. Walang kukontra sa'yo. Kasi subcommittee niyo po, ganun pala yun. O basta walang kukontra sa akin, sige, walang problema. Kahit hindi ko makuha niya, pero wag niyong kukontrahin. Kasi pag kinontra niyo ako, sasabi ko lang. Hindi kasi, Di ba? kasi ang nagsisentimiento na raw ata yung grupo naman nila MIGS. Sabi niya, 24 na nga lang kami. Paraan niya kami. Mukhang hindi pa mabibigyan ng committee. Hindi naman pwede yun. Alam mo, yung committee, 43. Opo 24 lang kami. Hindi ba lamang may dalawa sa inyo, may tatlo. Pwede ba namang hindi ka mabibigyan sa dami, no? Tsaka meron pang mga ibang oversight doon. Hindi naman yung standing committee, siguro 43, siguro yung oversight, mga 15. Nako, isang tambak pa pala. Ako naman, kung basta yung gusto ko lang mangyari talaga, kaya nga yung kuryente, kailangan unahin natin yan. Sabi ko sa kanila. Lalo ngayon, Sen, marami nang naniningil sa inyo na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabihin na iba ang motibo Na para ba akala nila, nung mahalal kayong senador, agad-agad, bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ay, yun na nga po. Paliwanag mo sa kanila na idadaan po natin sa batas yan. Kaya nga po nakikiusap sa mga kasama niya ngayon pa lang, huwag na po kayong kukontra, samahan po ninyo ako, di ba? Pagtulungan natin sapagkat ang mabibiyayaan po natin dito, mga kababayan natin. Yan, opo. Hindi naman po pwede sinabi ko yun pagkat ngayon mangyayari na. Hindi po ganun. Akala nila, Isa nanalo batas kayo. po natin. Akala nila, nanalo kayo. Hindi agad magbabayad 2,000 piso na kuryente. hindi po ganun. May proseso po dapat sundin. Nakita naman po ninyo, ang dami pong, yung angis na rin nga mo na sinabi 20 pesos, wala naman nangyari, di ba? Oo nga po. Hanggang ngayon, tatapos na. Anyway, tapos na tayo. Wala tayong oras. Naku, ang bilis ng panahon. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat din po sa ating mga kababayang walang kasawa-sawa na talagang sumusubaybay sa atin sapagkat inaakala nila na nabibigyan natin ng kaukulang impormasyon at kaalaman na nagagamit po nila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana Ayan. po ang inyong hapunan ay kasing sarap po nung hapunan ninyo kahapon. Yeah.